Ngayong buwan ng mga puso, silipin natin ang kwento ng mag-asawang Pilipino mula Manitoba na nagdiwang kamakailan ng kanilang 41st wedding anniversary. Ang sikreto sa kanilang mahabang pagsasamahan sa report na ito. Lumaki sa parehong baryo pero 16 na taong gulang na raw si Ronald Tumang nang maglakas loob siyang kilalanin ang misis niya sa nakalipas na 4 na dekadang si Pura. May magkabaryo kami, yung malayo sila sa ibang purok sila, tsaka hindi siya kalalabas. Masayang ipinagdiwang nila ang kanilang 41st wedding anniversary kamakailan, kapiling ang kanilang mga anak at apo sa Winnipeg. Sa paglipas daw ng panahon, tumarami ang ligaya, pati ang pagsubok, lalo na pagdating sa kalusugan. Noong 2022, na-diagnose si Pura na may stomach cancer. Pagdating namin dito noong 2022, bago na na-detect yung cancer niya, on and off yung nararamdaman siya. Sa masakit yung sikmura niya, sana nagduduwal pag kumain. Doon, ng isang taon, hindi mo matanggap, parang hindi totoo. Gayunpaman, nagagalak daw si Pura na meron siyang katuwang kay Ron, na di raw siya iniwan habang may pinagdaraanan. Primary caregiver ko siya. Ayoko nang iasa sa mga anak ko yung mga appointments namin. Nasa record, lahat naka-file, yung mga upcoming appointments and everything are medications, magpipick up and everything. Sabi dun sa nabasa ko, it's not curable. But I'm still here, very strong. At sa ngayon, inaalagaan daw nila ang kalusugan ng isa't isa. Isa sa mga paborito nilang ehersisyo, holding hands while walking sa mall. Sa mall, ang lalakad, walking every day. Hanggang 12 na kanina, naglalakad kami ng minsan 3 beses doon. Humihingi ako talaga ng mahabang buhay pa. I want to be with them, dropping them off to school and then picking them up together with their lolo. That is why, simple lang. At ngayong papalapit na ang araw ng mga puso, anila, sikreto raw ng mahaba nilang pagsasama ang suporta ng komunidad at ang pagiging aktibo nilang bahagi ng isang grupo sa kanilang simbahan. May sila magpakasal, hindi na pag matapos sa kasal, i-offer sa kanya yung nararamdaman nyo, tsaka yung sakit ng kasama mo, masakit. Kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon, bibigay ka. Dapat magtiwala ka sa Kanya, tsaka sa Panginoon.